Messiah. So makita nato diha no na ay bad news na ay good news. Mo nang gitawag siya gospel kay ma-realize nato nga ang gospel nakapokus sa Messiah. Mobitaw na ang gospel simple lang man di ay ang giwali ni Pablo iyang giwali nga si Kristo si Jesus mao ang Kristo. O mao na ang ebanghelyo mismo nga si ang Mesiyas niabot na. Ang Mesiyas ania na. O ang Mesiyas kinahanglan siyang mamatay tungod sa atong mga sala. Tungod kay pinagi siyang kamatayon, kita makabaton og pagkahugas o pagkatinubos gikan sa iyang dugo. Now, atong tanaw no ang Mesiyas, ang tanan nga mga tao man absolutely needs Christ. Of course, tungod sa unsa tong problema nato? Satanas ug ang atong sala ug atong pagkahimulag. So munang we absolutely needs Christ. Kitang tanan nagkinahanglan gyud no og Kristo or Mesiyas no sa ato ang kinabuhi. Now, di na ko ni-explain no ang Genesis chapter 3, 16 to 24 kana nagpakita sa pagtunglo sa Dios sa babae, sa lalaki ug sa bitin. So, buti pasabot ka to hulagway nga tanang butang apil ang kalibutan curse pod. Tao, babae, lalaki, ang bitin na ilalom no sa tunglo. Og tungod sa maong tunglo, diha mas ma-realize nimo nga nagkinahanglan tag Kristo nganuman ang Mesiyas lamang maya to mapaglaom para makagawas ta sa maong tunglo. Why religion? Abi ninyo nganong dunay religion? Tungod kay namugna ang mga religion tungod sa mga problema nga giatubang sa kalibutan o sa mga tao. Munang namugna ang religion. Para muna ang pagsabot sa mga tao sa religion the way. Ug mao man gunay tinuod yun nga ang tao nangitag nagmugna og pamaagi munang the way. Munang para sa kuwa usahay ang religion mahimo na siyang antichrist. Kung ana ka magsalig sa kaluwasan sa religion, antichrist na siya nganuman. There is only one way. Si Kristo lang ang dalan. Amen. Ang tao nagmugnag religion kay gihuna-una nila pinagi silang religion, maluwas ang tao. Pero angay nato hinumduman nga ang makapagawas nato ilalom ning maong tunglo ang Mesiyas lamang. Nga mao si Ginoong Hesukristo. Mankind can never solve these problems by itself. Ako na itong gi-explain. And that is why it is absolutely necessary that someone solve this problem. O ang makasolbad ning maong problema mao ang Mesiyas. Maghisgot ang Mesiyas or Christ, tingali nakakuha nung kita. Buti pasabot niya na anointed one. Now, Messiah, English translation na siya Meshiach from Hebrew, Christ, una siya Greek translation from Meshiach, yung Christ sa English. Okay, so apan ang pinaka-meaning anang duha, Christ and Messiah means anointed one. Now, sa Bible, doon ay gitawag three important positions nga kinaglag anointing. Balo man tani, number 1, king, priest, and prophet. O diyan mo makita mga kaigsunan, nga kining tulo si Jesus Christ iyan ang gilingkuran. From Genesis to Revelation, kung imo ko na siyang basahon, ang tanang libro nakafocus sa Mesiyas nga mao si Kristo. So, diyan mo makita mga kaigsunan nga ang central message sa Bible mao ang Mesiyas nga maula may solusyon sa ato ang problema. So, ang hari kinahanglan siyang dihugan una siya mahimong hari, ang pare kinahanglan dihugan aron siya mahimong pare. Ingon man ang propeta, kinahanglan gyapon na siya dihog. Unya kining tulo, kining gitawag three important offices sa Old Testament, mao ni siya blueprint sa plano sa Dios of his redemptive sa redemption nga iyahang pagabuhaton sa mga tao. So nag-picture out na siya sa redemption sa plano sa Dios sa pagtubos no sa kalibutan kining tulo. Busa ingon nga Mesiyas, mo nang gitawag siya Mesiyas, the anointed. He was anointed as king to defeat Satan. He was anointed as priest to solve the problem of sin. He was anointed as prophet to allow us to meet God. Muna na purpose sa propeta, pagsangyaw, gitawag spokesperson na magsulti sa mga tao sa paginulsol para mahimamat ug makaduol sila ngadto sa Ginoo. So kanang tulo ka mga offices diha mga kigsunan, mo nang gitawag siya Messiah or Christ, buti pasabot di anointed. He was anointed as king, he was anointed as prophet, he was anointed as priest
para makumpleto ang iyang trabaho sa pagtubos nato nga mga makasasala. And he who solves all problems that come as consequences of Satan, sin, and separation from God, mao gyud ang Mesiyas na mao si Ginoong Jesucristo. Wa na gyoy lain, no solban. Okay, close to 300 prophecies were made about the Messiah. No, sa Old Testament, close to 300 prophecies. May tungod sa pagkatao, sa iyang pag-antos, sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, sa balang Espiritu Santo, sa ikadawang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Ang Old Testament nagpanagna ng daan. O labaw sa tanan, kinangla ang mga offices, ngano ang Dios naghatag nila og mga pari. Ngano ang Dios naghatag nila og propeta. Kana pagpadayag na sa Dios, may tungod sa trabaho sa Mesiyas. Murang nahimo siyang pari, nahimo siyang propeta. Imagine ingon nga pari si Kristo wa maghalad siya ug hayop, ang iyang kaugalingong lawas iyang gihalad, ang iyang kaugalingong dugo iyang giula para sa hingpit nga katubsanan sa mga tao nga motuon niya. Mas hingpit ang trabaho ni Kristo ingon nga pari. Muna wa na nato to kinahanglan ang mga trabaho sa Old Testament nga mga pari. Then the Old Testament nagpromise siya nga magpadala siya og matuod nga hari, matuod nga pari ug matuod nga propeta. Kanang pulong through diha nag-emphasize na siya nga ang insaktong solusyon sa problema, no, sa ato ang mga problema mao ang Misaya. Kay si Kristo ingon nga atong hari, di ba gitawag nato siya King of Kings? Nato igsoon diri pinakaunang naabot ang ilahang church gitawag King's Chapel. So atong gi-emphasize na si Kristo gi hari, no, sa ato ang kinabuhi. Anang matag simbahan na ganito makita dito King of Kings, Dumaguete, Negros, no, halos gi-emphasize dito the King of Kings. Halos tanang simbahan dito na nakabutang mga banner diha. Tungod kay nga atong emphasis nga si Kristo siya ang King of Kings. Siya ang hari sa mga hari. Then it is promised that He will solve the problem of Satan sa Genesis 3:15. Muna'y prophetic may tungod sa Messiah. Prophecy may tungod sa trabaho sa Messiah. Insulbaron ang problema sa sala sa Genesis 3:15. Iyang dugmokon ang ulo sa bitin. Kinsa may makadugmok? Kinsa man tong bitin? Si Lucifer. O niya ang prophecy sa Genesis nga dugmokon ang ulo sa bitin sa anak sa babae. Kaya kinsa man ning anak sa babae kana nagpasabot sa Mesiyas. Sa una, batanon pa kuha ko kasabot aning Genesis 3:15. Ngano ang ilang emphasis may tungod sa Mesiyas. Pero sa kadugayan akong basa, akong nasabtan na ang bitin nga mao si Lucifer pagadugmokon sa anak sa babae. O kana nagpicture may tungod sa trabaho sa Mesiyas nga mao si Ginoong Jesucristo. Pinagi siyang kamatayon sa Ginoong sa Bible, he destroys the devil's work. Giguba niya. Then ang problema sa atong sala sa Isaiah 53, asa na to? Okay ni siya. Isaiah 53 verse 5 to 6. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Kani nagisgot sa propesya may tungod sa Messiah. Muna yang trabaho. Gani ko imo siyang tanawon ba ang background, dili na ang iyang hitsura, dili makadani, di ba? Basa mo ana. Dili madanihon ang iyang hitsura, di nimo gi-picture out unsa ka grabe kaguba. Mao na mga movie karon. Ang pinakagrabe nga movie nga nag-portrait sa Passion of Christ katong kang Mel Gibson. Grabe kaguba, murag dito accurate. Tingali mas guba pa ato kay di na gyud madanihon ang dagway ni Jesus Christ. Grabe ang iyang pag-atos. He was pierced for our transgression. He was cursed. Crushed, no? Crushed for our iniquities. Crushed, grabe, no? Crushed. Gidugmok. No? The punishment that brought us peace was upon Him. Kining kalinaw nga itong naangkon karon sa Dios, nga naman, dili na takaaway si Dios. We are friends of God. Higala na ta sa Dios, og labaw sa tanan, anak na ta sa Ginoo. Og tungod niya na, angay na itong masayran nga kining maong kalinaw nga itong naangkon, og kining pagkahimo na itong anak no, sa Dios, dili mo na kasayon. Tungod kay si Kristo mo'y nag-antos para maangkon nato ang maong posisyon. Karon nahimot ang anak sa Dios, nakaangkon tagkalinaw sa Dios, apan si Kristo mo'y nadakdakan sa tanang pag-antos. Siya mo'y nasilutan, siya mo'y nidawat sa silot, siya mo'y nidawat sa kaulawan,
siya mo nadawat sa course, sa tunglo, nga para unta sa tuwa. So muna trabaho, giprophesy na ni Propeta Isaiah ang trabaho sa Mesiyas. Sa Isaiah 7:14, di makita nato nga padalaan tag anak no, sa babae. Sa Genesis 3:15, nga mao mo dugmok sa ulo sa bitin. O yan, nakanindot ni Emmanuel, mupuyo siya uban nato, tipon gud nato. Muna nga sa ni Jesus Christ, I will not leave you, I will not forsake you. I will be with you until the end of the age. Muna saad ni Jesus Christ, Emmanuel, siya magpuyo uban nato. Di ta niya talikdan. Muna sa atong problema karon, naatay makasulban. O kana mao lang gyud no si Ginoong Jesucristo. Ang Dios mismo nagsaad niya na ug Mesiyas nga mo'y mosulbad sa tanang problema sa tao. Now sa Isaiah chapter 9:6-7, for to us a child is born, to us a son is given. Tanawa, the government will be on his shoulders. Kana nag-picture out sa pagkahari ni Kristo. Sa iyang authority as our king. Then, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, and Prince of Peace. So, mato pa rin mga kagsunan, that the greatness of his government and peace will be no end. Why katapusan? Munang, kung kita, mga kingdom citizens naman ta. Di man si katong sa Davao. Kita, ilara po to. Sa ato sa diyan mitunatan ni Jesus Christ, naanata sa gingharian ni Kristo. Kita na mo'y giharian ni Kristo. Dili man gyud literal nga kining kalibutan na mo'y harian ikaw ug ako, sa pagkakaron kita mo'y giharian ni Kristo. Ug moabot ang panahon nga literal nga makita na gyud ang tanan. Ang gingharian ni Kristo, si Kristo, yan ang higayon na, wa naghihigayon si Lucifer sa pagdaldal nato. Og muni assurance nato nga mituon na ni Kristo. Matuod karon na patay pag-antos, pero natay paglawom diya kang Kristo ingon nga Mesiyas. Tanawa matud pa ni Santo David, the Lord is my shepherd. Unsa? I promise, I lack nothing. Mutuo ba ta ni? Lack nothing. Why nakulang ano man? Kabalo ko inyo na experience, doon ay panahon sa tong kinabuhi ba? Nga kwarta, way mahimo na. Pero diyan mo ma-realize nga kung nata sa Ginoo, matingala lang ka, masyak lang ka. Nganuman ang Dios makahimo siya sa tanan. Dunay butang nga kayang buhaton sa salapi para nato. Pero moabot ang panahon nga din dunay mga panahon nga bisag unsa kadaghan sa atong salapi di na gyud kayang solusyonan atong problema. Munang muluhod gud ta sa Ginoo. Diha nimo ma-realize, abinay mo diha gud ako nakita nga natay problema para ma-realize nato nga dili kwarta, dili posisyon, dili kabantog aning kalibutan na mao'y tinuuray nga solusyon sa atong problema ug mao'y tinuuray nga kalipay. Si Kristo ang tinuuray natong kalipay o kadaugan. I shall lack nothing. Ang gingon sa Bible, for with God, for in Him, nothing is impossible. Parihara na. Nothing. Why bisan usang makulang? Kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, ikaw mo'y labing tao nga mabahandianon din sa kalibutan. Ang pinakamakaluluoy katong wagoy Kristo. Munang bisag kita gi-lockdown, apan kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, di tangay magkabalaka. Kaya alang sa Ginoo sa mga mata sa Dios, ihatang anak. Niya si Kristo ang atong hari. O muhari tauban kang Kristo. Jesus reigns. Ato siyang paharion no, sa ato ang kasing-kasing, sa church, bisan asa nga dapit. So atong tugutan gyud nga ang Dios magdumala sa atong kinabuhi. And Israel long for the Messiah. Muna problema sa Israel, hangtod karon nagpaabot pa sila. Pero kita mituo na nga niabot ng Mesiyas. Ato nang gidawat nga si Kristo mao ang Mesiyas. So problemado gyud no ang Israel. Nagpaabot sila tungod kay ang Dios nagsaad og Mesiyas ngadto nila. Pero makita nato nga dinhi ang Mesiyas alang sa mga Israelites wala pa niabot. Now dinhi sa John chapter 4 verse 25 katong Samaritan woman. Imagine ang mga Samaritan woman ginasalikway, ginatrato ni daw iro no sa mga Hudiyo. Apan ang Dios nagpalangga gyapon sa mga Samariano. Diyan gipakita sa Dios ang iyang gugmaalang sa tanan. Ang mga Diyo nagclaim nga sila ray pinalangga, sila ray higugma sa Ginoo, pero gipakita sa Dios nga di kay ang Hudiyo lang iyang gihigugma kundi ang tanang tao. Tanawa,
ang mga Samaritanhon sa una, mamani ang Northern Kingdom. No, munang gitawag sila pero mga Israelites gyapon ni sila. Kaso lang tungod sa pagka-divide sa Israel, dito sila sa part sa Northern Kingdom, munang gitawag sila mga Samaritanhon. Ang sa Southern Kingdom, sa Judah, gitawag sila mga Hudyo. So ani nga time, makita nimo nga bisan sila mga Samaritanhon, nagpaabot gyapon sila sa Messiah. Tanawa, mato pa niya, I know that Messiah called Christ is coming. Muna ilang pagtuo. Dili sila mga Hudyo, mga Samaritanhon sila, pero nagpaabot o nagtuo sila sa Messiah. Og diyan mo makita, tinuod gud ang gingon sa Bible. Kay bisan karon ang mga Israelites nagtuo sila sa Messiah. Ang nganuman kay ang Dios man gud nagsaad gud og Mesiyas. Muna ang mga propeta sa una ang pinakasentro silang mensahe may tungod sa umaabot nga Mesiyas nga mo'y musulbad sa problema. Muna ang gitawag ni siya good news. Kay ang Mesiyas unsa man ni abot na. Di ba good news man na? Nga ang musulbad sa tong problema ni ana. Ang mutubos nato ni ana, ang atong manluluwas ni ana, mo nang gitawag siya gospel or good news. Jesus the Christ, the Messiah. Miabot na siya alang sa ato ang katubsanan. Sa John chapter 12 verse 12 to 13, katuning triumphal entry ni Jesus Christ sa Jerusalem. Nagdayeg ang mga tao, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Apan wa ba mo masayod nga samtang nagdayeg sila sa pagsulod sa Messiah, uban ani wa sila kabalon sila gibuhat. Kay kanang mga tao nga nagkuyog sa mao ra ba po na yung bipalansang ni Jesus Christ. Di ba? Kuy mo studihan. Mao ra to nga crowd. Pero nga naman nga nagsiyagit man sila tungod kay sa kakusog sa dakong tingog ba, mga tingog na nagdayeg nga ng Messiah, tungod kay nagpaabot kana bang desperado manggod sila nga nagpaabot na sa Mesiyas. Pagkadungog nila nga niabot ng Mesiyas, dagan sila dito sa kalsada, ilang gihanigan ng kalsada sa pag-welcome sa Mesiyas. Apan pag-abot sa panahon, nagtuog sila nga mao na to ang Mesiyas. Apan pag-abot sa panahon nagduwa-duwa sila, anak ra maning Maria. Moton dito na sila nagkuan. Nganuman, unsa man ini pagdumala sa Israel, ang ilang expectation sa Messiah, political leader. Nga mo'y mapagawas nila gikan sa kamot sa mga Romano. Apan ang Messiah manggod nga gipasabot sa Bible dili political leader. Kapantay mo atong giingon dito ni Isaiah sa trabaho sa Messiah, kinahanglan siya magantos, mamatay para sa atong mga sala. Mao nay trabaho sa Mesiyas. Mo tong uban nato nagduha-duha sila pag abot sa panahon nga labi nang namatay na Jesus Christ mitalikod, kadaghanan nilang mitalikod. So diyan mo makita mga kigsunan nga din ang ilahang pagpaabot sa Messiah hangtod karon tungod kay ilang gi-reject si Jesus Christ, hangtod karon nagpaabot sila sa Messiah. Unya ang kaluwasan wa gud moabot nila. Muna ang kaluwasan niabot nato. Nagyapoy purpose ang Dios sa pagsalikway sa mga Israelites sa Mesiyas para ang maong kaluwasan ang ebanghelyo moabot nato. Amen. Di ba? Layo ar kayo to karon niabot na nato. Sa una mga tao nga gitawag dili iya sa Ginoo, pero karon apil na ta diya sa gingharian sa Dios sa panimalay ni Abraham. Acts chapter 1 verse 16. Tanawa katuning mga disciples ni mismo Now so when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Tanawa, disciple ni nangutanan ni Jesus Christ, Lord, ang iyang expectation muning grabe expectation of faith, dugo na siya ay kalahian. Nag-expect siya ni Jesus Christ, mituo siya ni Jesus Christ nga mga Mesiyas. Pero naa siya expectation nga iyahang hatagan og liberty ang Israel gikan sa kamot sa Are you this time matud pa niya going to restore the kingdom of Israel? Ang iyang mindset nga political leader nga Jesus Christ ato nga time human naman siya ni nabanhaw nga iyahan nang i-restore no ang kingdom sa Israel. Ang iyahang expectation literal god nga kingdom no sa Israel. Nga i-restore nato nga time. So muna butang pod nga wa masabta pero wa gibadlong siya Jesus Christ. Buti pasabot sa atong kinabuhi sa panahon sa atong kalibog. Nay panahon nga din dili mo intervene Jesus Christ. Usahay i-allow na niya nimo. Pero sa kadugayan natong sunod niya, hinay-hinay nga masabtan ginato ang kinatibuk-an sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Inyo na na-experience? Ako daghang kong pangutanas kung kaugalingon.
Wa na natubag sa kadlaw, wa na natubag sa professor, natubag na pinagi sa akong kasinutayan personally diya kang pagsunod gid kang Jesus Christ. Ugma, doon ay mga pangutanang matubag. Sunod bulan, na ay mga pangutanang matubag. Na ay mga problemang masulbat. Matag adlaw, na ay point of realization. Na ay i-reveal, nga i-reveal ang Dios sa imong kinabuhi through your experience, o kana nahitabo tungod sa imong pagsunod kanunay kang Jesus Christ. Amen. Tungod kay mato pa sa Bible, diha niya, why makulang. Kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, si Kristo ang kaalam, gitawag sa wisdom of God, and the knowledge of God, and the power of God. Nana ni Kristo ang tanan. Amen. So munang I shall lack nothing matud pa ni Santo David. Ug munang gitawag siya Mesiyas.